Naririnig ako? Opo. Okay, sige. Share ko lang yung PowerPoint. Nakikita na yung PowerPoint? Opo. Sige, simulan na tayo. Silvestre, pakibasa mo yung ating dasal ha. Sige, iyuko natin ang ating mga ulo, damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige, Silvestre. Diyos na banal, maraming salamat po ang pagkakataon binigyan mo sa amin lahat upang makapag-aral. Gabayan mo kami na maging bukas ang aming mga puso at isipan sa inatuturo ng aming mga guro at maisagawa namin ang aming mga gawain ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan. Sige, dapat tayo'y magbabalik aral, no? Ayan. Mga tatlong balik aral sana mula sa mga paraan ng pananaliksik. Pero dahil tayo ay naghahabulan ng pagpasa ng module, kompleto na ba ang module nyo, Silvestre and Miras? Kompleto na ba? Nakagawa na ng integrative assessment. Tapos na rin sa integrative assessment. Opo, ma'am. Si Miras kaya? Opo, ma'am. Okay, very good. Sige, balik aral tayo. Tapos sa pala. Kasi yung iba kasi, hindi pa sila tapos. Naghahabol, no? Pero kung kayo ay tapos na, so, sige. Subukan natin magbalik aral. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ayan. Sige nga, basahin mo muna to, Miras, yung una nating balik aral. Miras, hindi kita naririnig. Babasahin mo na, tapos sabihin mo yung sagot na nakikita sa loob ng, pagpipilian mo sa loob ng kahon. Basahin mo muna. Makatutulong ang muling pagbasa sa sinulat para mamataan ang kamaliang nagawa sa kanilang maiwasto. Huwag gawaing madalian ang paglilibisa upang maingat na upang mapaalpas na mali. Okay, ano ang sagot dyan? Na paraan ng pananaliksik. Pagre-revisa ba yan? Pagsulat ng burador o paglilimitan ng paksa? Sige na, kung ano lang ang masabi mo na sa palagay mo, no, naaalala mo. Pagre-revisa? Miras, anong sagot mo? Pagre-revisa. Okay, very good. Pagre-revisa, tama ang sagot mo, no? Kasi andito naman din no, sa binasa mo, huwag gawing madalian ang pagre-revisa. Sabi-sabi nag-e-edit ka dyan, nagre-revise. Okay? So, next. Ang next natin ay si Silvestre. Pakibasa mo nga, Silvestre. Mahalagang bigyan limitasyon ang paksang pipiliin upang hindi ito masyado maging masaklaw at itapon sa tamang panahon. Sa paglilimita ng paksa, gawing batayan ang sangkop ng panahon, sakop ng edad, sakop ng kasarian, sakop ng grupo na nabibilangan, sakop ng anyo o uri, at sakop ng
effective ba? Yes. Ano yan? Ah, Pagre-revisa, pagsulat ng borador, o paglilimita paglilimita? ng paksa. Okay, very good. Yan ay paglilimita ng paksa. Okay. At last one. Sige, ikaw na lang din, Silvestre, sa huli. Mula sa iyong iwinastong balangkas at ang card ng tala ay maaari ka nang magsimula sumulat ng iyong borador. Kailangan ng sulating pananaliksik ay dapat magkaroon ng panimula na kababasahan ng mga ideyang matatagpuan sa kabuuan ng sulatin ng katawan na kababasahan ng Pinalawig. pinalawig na balangkas at ng iyong conclusion na siyang nagsasaad ng buod ng iyong natuklasan. Pagsulat ng borador. Okay, tingnan natin kung pagsulat nga ito ng borador. Okay, very good. Yan ay pagsulat nga ng borador o rough draft. So, sana kung meron tayong parte ng paggawa ng pananaliksik na hihirapan tayo, pwede natin yung balikan sa mga aralin natin sa Filipino 8, no, na makikita doon yung lahat ng ating pagtalakay na nagdinawa. So, umaasa ako, Miras and Silvestre, na nakagawa na kayo nito ha, at nakapagpasa na. So, ngayon, etong subukin, makikita nyo to sa unang module para sa ikalawang markahan. So, hindi na natin yan sasagutan ngayon para makapagtalakay tayo ng ating aralin agad-agad. Yan ay sagutan na lamang ninyo mamaya pagkatapos ng ating klase. So, 1 to 10 lang yan. Letra lang ng tamang sagot. Okay? Kasi dito, aalamin namin kung ano-ano na yung mga bagay na alam mo na. Yan. Kaya nakalagay dyan, alamin natin kung gaano na ang lawak ng iyong kaalaman sa nilalaman ng module na ito. So, ang mahalaga lang dito, masagutan nyo na sa ganon, kayo ay aming masubok, no? Kaya nakalagay dyan, subukin kung ano na hanggang saan ang inyong kaalaman para sa panibagong aralin. Sige, tuloy-tuloy tayo. Panuto, basahin at unawain ang tula. Pagkatapos ay subukan mong sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong. So, ako na lang magbabasa, no? Para mabilis tayo. Una at huling pahina by Isay Carino. Sa simula lang masaya, naalala, parang walang problema. Sa simula lang masarap tumawa, pero pag nagtagal, nawawala rin pala. Ang akala nating masayang simula, napapalitan ng lungkot at pag-aalala. Ang puso ko ngayon patuloy na umaasa na sana hindi na matapos ang nasimulan. Kahit na maging paos sa kasisigaw ang puso ko, kakapit at kakapit ako sa dahilan kung bakit sayon pa nagkagusto, umaasa pa rin sana. Sana hindi na magwakas pa. Itong mayroon sa atin na nagsimula sa isang kwentuhang puno ng pag-asa. Naalala ko pa nga ang una mong paglapit, nagtanong ka, ngunit di ako kumibo. Ngunit ngumiti ka pero ismid ang ginanti ko. Noong una, alam mo bang naiirita ko sa'yo? Minsan pa nga'y hiniling na sana huwag ka nang mang-istorbo. Kung kailan kasi okay na ako, bigla mong binulabog ang tahimik kong puso. Pero wala ganun na yata talaga, nagkapalagayan tayo ng loob, sabay ng tumatawa, kwentuhan, asaran, kulitan, hanggang sa magkapikunan. At dumating iyon sa punto na tayo'y nagkakasakitan, hindi pisikal pero ng mga salita. Mga salitang dumaig pa sa talim ng itak na bagong hasa. Hanggang sa ang salitang sorry ay magasgas na. Singpurol ng kinakalawang nalata. Umasa ako, pinaasa mo. Sa mga salitang akala ko'y totoo. Minsang sinabi mo na gusto mo ako. Okay, ito ang ating mga gabay na tanong. Ano ang paksa ng tula? Ano ba yung tula? Pagmamahal ba sa magulang? Pagmamahal ba sa kapatid? Tungkol saan ang pagmamahal na binasa ko? Tungkol sa pag-ibig mo. Pag-ibig sa kanino? Tao. Sa tao.
O, nagbigay naman ako halimbawa, pag-ibig ba sa magulang? Pag-ibig ba sa kapatid? Kapatid, ma'am. Sa kapatid? Sa kapatid ba iyong tula? Nakinig bang mabuti? Magjowa o sa kasintahan. Okay, tama ka doon, Silvestre. Okay, base sa sinagot mong paksa, so ang paksa natin na sinagot nyo ay pag-ibig sa kasintahan. Magbigay ng ebidensya mula pa rin sa tula na susuporta sa iyong sinagot na paksa. So, base sa iyong pagkaunawa, ano yung mga naalala mo na dahilan bakit mo nasabi na pag-ibig to sa kasintahan, pag-ibig to sa jowa? Bakit? Kasi po may mga salita na pang kasintahan. Okay, katulad ng Ang pagmamahal. may salitang mga pinaasa ka, no? Ganon. Mahal ka daw, pero hindi. Nangyayari, parang hindi naman talaga sila magkasintahan ata, no? Walang label. Baka mag-MU lang. So, number 3, pahayag ang iyong sariling pananaw at saloobin tungkol sa tulang napakinggan o nabasa. Ano ang pananaw mo dyan, Silvestre? Maganda po, tsaka malalim. Bakit ka nagandahan sa tula? Kasi po yung may reading po, tsaka maganda po yung pagkakasulat. Okay, ano naman ang pagkaunawa mo sa magiging wakas ng tula na ito o yung kabuuang mensahe ng tula? Yung pagmamahal niya higit pa sa malalaman niya. Okay. So, ang pagmamahal ng isang kasintahang babae o kasintahang lalaki, no, kahit na hindi na sila nagkakaunawaan, sabi niya doon, siya ay kakapit pa rin daw sa pagmamahal na iyon. Okay, so, yung mga iyan ay mga impormasyon na kung saan tinalakay natin ang pangunahin at pantulong na kaisipan. Yun. Kaya tinanong ko, ano yung paksa? Kapag sinabing paksa, yun kasi yung pangunahing kaisipan. Ibig sabihin, yun talaga yung pinag-uusapan. Pag sinabi naman pantulong, kaya ako tinanong kanina, bakit mo nasabi na ang paksa ay pag-ibig sa kasintahan? Kasi nga, magbibigay ka ng mga pantulong na impormasyon na susuporta doon sa sinabi mong paksa. So, bago tayo magtuloy-tuloy, hayaan yung ipakita ko ito. Inaasahang matatamo mo ang sumusunod na kasanayan sa pag-aaral ng module na ito. So, napipili ang mga pangunahin at pantulong na kaisipan na nakasaad sa binasa. So, dito sa inyong module, ayan ang nakalagay. Pinalakay kung ano ang talata, na ang talata daw ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkaugnay. Ito ay binubuo rin ng mga pangunahing paksa at mga pantulong na detalye. So, ang pangunahing paksa sa Ingles ay main idea. Ito daw ay sentro ng pangunahing tema sa talata. Kadalasan ay makikita sa unang pangungusap at huling pangungusap. At ang pangalawa naman dito ay ang pantulong na detalye o kaisipan, o sa Ingles ay supporting details or information. Ito naman ang mga mahalagang kaisipan o mga susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. So, may halimbawa dito, no? Kaming mag-asawa ay nagkaroon ng mga problema. Ang aking asawa ay mahilig gumasta ng pera. Samantalang ako ay matipid. Mahilig din siyang lumabas ng gabi kung kailan naman tulog na ako at gusto niya ng mga sports pero ayoko naman ng mga iyon. So, dito sa halimbawa, nasa unahan daw ang pangunahing kaisipan. Kaming mag-asawa ay nagkaroon ng problema. Kasi sabi dito, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang pangunahing kaisipan ay nasa unahan. Pwedeng nasa unahan, pwedeng nasa gitna, o pwedeng nasa hulihan. Parang yung sanhi at bunga, hindi laging nasa unahan ng sanhi. Paminsan-minsan, makikita mo ang bunga sa unahang bahagi ng pangungusap. So, ang susi dito para malaman ay suriing maigi yung mga talata o yung pangungusap. Okay, so dito naman, ang pantulong na kaisipan daw dun sa binasa nating halimbawa ay, ang aking asawa ay mahilig gumasta ng pera, samantalang ako ay matipid. Mahilig din siyang lumabas ng gabi kung kailan naman tulog na ako. At gusto rin niya ng mga sports pero ayaw ko ng mga iyon. Yan ang mga sumusuporta sa pangunahing kaisipan na kaming mag-asawa ay nagkaroon ng maraming problema. So, para mapag-usapan pa natin yung iba pang halimbawa, ipakita ko sa inyo ang video lesson na ito mula sa Tagum City
DepEd. Paksa ay tatalakayin ngayong umagang ito ang tungkol sa mga pangunahin at pantulong na kaisipan sa isang talata o pangungusap. Una ay ang pangunahing ideya. Tumutukoy ito sa konsepto ng seleksyon na nais ipahiwatig o ihatid ng manunulat o author sa mga mambabasa. Nagbubuo nito sa paksa ng talata o saknong. Ito rin ang karaniwang makikita sa unahan, subalit minsan ay nasa gitna rin ito matatagpuan. Iba ang Pinoy ni Noemi S. Balantukas. Ang mga Pilipino ay positibo at masayahin. Anumang suliranin ang kakaharapin, bagyo, baha, lindol ay sasalungain. Di tayo sumusuko at bumabangon pa rin. Ang mga Pilipino ay malikain. Nakalilikha tayo ng mga bagay na mainam gawin. Pandekorasyon, pagkain, o sining man yan. Tayo ay hinahangaan sa pagiging mapamaraan. Ang mga Pilipino ay matulungin. Likas na katangiang maipagmamalaki natin. Pandemya, kalamidad, o anumang sakuna, may kaya o wala ay handang tumulong sa kapwa. Mula sa tula, ano kaya ang pangunahing ideya? Masasabi natin na ang pangunahing kaisipan sa tula ay natatanging katangian ng mga Pilipino. Halimbawa nito ang pagiging positibo at masiyahin, malikain at matulungin na maipagmamalaki natin. Dahil ito ang nais ipahayag ng author sa mga mambabasa, ayon na rin sa mga suportang detalye na makikita sa saknong ng tula. Pangalawa ay ang pangsuportang detalye. Ito ay ang mga salita, parirala o pahayag na sumusuporta o nagpapaliwanag tungkol sa mga pangunahing ideya. Ito ang mga susing pangungusap na may kaugnayan sa paksang pangungusap. Ito ang mga pantulong na kaisipan na sumusuporta sa pangunahing ideya kung bakit natatangi ang katangian ng mga Pilipino. Alamin natin ang mga halimbawang pansuportang detalye na mababasa sa tula. Una, ang mga Pilipino ay positibo at masayahin. Ito ang unang pansuportang detalye na makikita sa unang saknong ng tula. Ang mga Pilipino ay positibo at masayahin sa kabila ng suliraning hinaharap gaya ng baha, bagyo at lindol. Hindi pa rin tayo sumusuko. Ikalawa, ang mga Pilipino ay malikhain. Ang pagsuportang detalye na ito ay makikita sa ikalawang saknong na ang mga Pilipino ay malikhain dahil nakalilikha ng mga bagay na mainam gawin tulad ng pandekorasyon, pagkain o sining man. Katlo, ang mga Pilipino ay matulungin. Ito ang ikatlong pansuportang detalye na mababasa sa ikatlong saknong ng tula na ang mga Pilipino ay handang tumulong sa kapwa kahit anumang sakuna gaya ng pandemya at kalamidad. Okay. Naintindihan ang pagtalakay na ginawa? Opo. Sana malinaw yun ha, kasi pupunta na tayo dito sa pagyamanin. So pagkatapos mong basahin o panoorin ang mahalagang impormasyon sa aralin, marahil ay naging malinaw na sa iyo ang mga kaalaman tungkol sa pangunahin at pantulong na kaisipan. Upang mapagtibay pa ang iyong kaalaman at tamang pag-unawa sa paksang iyong pinag-aaralan, subukan mong gawin ang ilan pa ang gawain. So dito sa unang gawain, matutunghayan mo sa ibaba ang mga larawang nagpapakita ng iba't ibang kalagayan sa lipunan. Isulat sa loob ng malaking kahon ang pangunahing kaisipan at sa maliliit na daw na kahon ang pantulong na kaisipan. So ito yon. Makikita nyo to sa module nyo. Ayan. Ito ang unang larawan. Lalaki ang dalisa. Basta ito yung nasa ilalim, binabasa ko lang. So kung sa ating sariling pagkaunawa, ito ay lalaking parang naguguluhan, no? Nakayuko, tapos parang malalim yung iniisip niya. Tapos mayroon tayong nakikitang parang marijuana, alak, droga,
Ano kaya ang maaari nating mailagay na pangunahing ideya dito sa malaking kahon? Tapos, lalagyan din natin ng pangsuportang mga detalye. Dalawang pangungusap na susuporta dun sa pangunahing ideya. Ganon din ang gagawin ninyo dito sa ikalawang larawan, mga bata sa kalsada. At ikatlong larawan na nagrarally, no? Ay nakalagay, education is not for sale. Mahalinaw ba itong gawain isa? Miras and Silvestre? Opo. May tanong ba dyan? May tanong? Sa ngayon, wala ha. Sige. Ito, pangalawang gawain natin. Lagyan daw ng bituin ang larawang nagsasaad ng pangunahing kaisipan. So, isa lang ang pangunahing kaisipan. So, isa lang ang lalagyan nyo ng bituin sa 4 na larawan na yan. Tapos, lagyan daw ng check ang larawang tumutukoy sa mga pantulong na kaisipan. So, 3 naman yung larawan na susuporta dun sa pangunahing kaisipan na napili nyo. Pagkatapos, bumuo ng mga pahayag na nagpapakita ng pangunahin at mga pantulong na kaisipan batay sa mga larawang napili. Isulat ang sagot sa mga kahon sa ibaba, sundin ang format. So, dito, ayan yung format, isang bituin, tapos 3 may check. Gagawa kayo ng mga pahayag na nagpapakita una ay pangunahing kaisipan, tapos yung 3 ay yung pantulong na detalye. So, parang ganun din, no? Parang parehas lang din. Pero itong pangalawang gawain, pagdudugtong-dugtongin nyo, ano yung kinalaman ng 4 na larawan na ito sa isa't isa. Malinaw ba yon, Miras and Silvestre? Opo. Okay. Sige, hindi ko na kailangan pang ipadrawing yan sa inyo. Hindi ko kailangan, ha? Ang kailangan ko yung mga pangungusap na nagpapahayag ng pangunahin at pangtulong na detalye. Sige, hindi na natin patatagal-tagalin pa para makapagsimula na kayo. Maraming salamat, Miras and Silvestre. Manatili tayong ligtas. Magpunta sa GC kung may mga katanungan. Maraming salamat. Bye-bye!